Gandang araw mga kapadyak, ako po si Ed. Welcome sa akin channel. A month ago, naka-experience tayong gumamit nung X-shifter. So, pinatry din natin sa ibang siklista yung shifting niya. So, it happens and so far okay naman, maganda yung feedback nila habang ginagamit. Also, sinubukan din nating mag-unbox ano yung component nung mismong X-shifter, yung trigger, yung mechanism niya mismo, yung kasama sa box, paano siya i-install, at yung mga manual na kasama. After 1 month of using the X-shifter, so ito yung mga bagay na masasabi kong kapuna-puna na talagang napakaganda. First, yung compatibility niya sa iba't ibang klase ng RD or rear derailleur. Also, iba't ibang speed at iba't ibang numbers of teeth from the cogs. So pagkatapos nun, linagay natin naman siya sa downhill bike, so na naka 9 speed. Then of course ganun pa rin, maganda pa rin yung performance niya, maganda pa rin yung shifting. And then later on, nagpalit na ako, nag 10 speed naman ako. So from Shimano, nag SRAM, and then back to Shimano naman. So Shimano 12 speed, SRAM 9 speed, and then Shimano 10 speed. So no difference, napaka smooth pa rin ng shifting niya. So another thing with regards to the battery consumption or exhaustion habang ginagamit. Normally, yung daily use, mga 2 to 3 kilometers to 5 kilometers a day yung bike ko papunta sa trabaho. So nadidrain siya ng 7% to 13%, depende sa pagsiship ko siguro. So yun yung daily routine ko pag ginagamit ko siya pamapasok using this downhill bike, kasi ito lang yung bike na meron ako, and then malapit din lang naman yung trabaho ko. So 7 to 13 or 15% more or less yung nadidrain niya daily. Nag-ride ako one time, inikot ko itong buong exit trail nitong Phil and Best. So it took me at least 47 to 55 minutes siguro. Around 17 kilometers yung naikot ko. So iba't iba yung track or trail, may ahon, may lusong, may patag, may semento. So iba't iba yung pamamaraan nung pag-shift ko. So depende kung ano yung pinupuntahan ko. Kung ahon, syempre kailangan akong mag-shift para maging magaan, lalo na downhill yung ginagamit kong bike. And then pag patag na, of course, balik ulit ako sa pinakamaliit na gear para mabilis ulit yung takbo. So pag ganun yung takbo ko or ganun yung pagbabike ko, nakaka-drain siya ng at least 20 to 25%. Yung pagka-drain ng battery niya, so nagdedepende kung gaano mo siya kadalas gamitin, gaano kadalas yung pagpindot mo dun sa shifter mo, so gaano kadalas yung pag-function nung mismong ito, yung mechanism na to. So yung bawat hila niya, bawat release, bawat pull, so gumagamit yun ng battery. So from as I've said, around 17 kilometers pa iba't iba, ahon, lusong, patag, so shift pa iba't iba. So around 20 to 25% yung nauubos na battery. During idle time naman, nag-auto shutdown siya, so namamatay. And then yung idle niya at least 15 minutes na hindi ka nagsishift, nag-o-off siya. So kaya nakaka-save siya ng battery. And then since nag-off siya, so tatlong pindot mo, siguro mga 2 seconds na i-press mo yung shifter niya, yung trigger na yun na nasa taas, mag-o-on na ulit siya. So magpa-function na ulit. So kung ikaw yung gumagamit, so be aware na ganun yung nagiging system na meron. So na-ride ko siya sa maulan, maputik na trails na panahon. So far wala naman naging problema. Smooth pa rin yung shifting, hindi sumasablay. Okay na okay pa rin. Hindi nawawala sa tono. Basta na itono mo siya ng maganda, nando na yan, dire-diretso na yung gamit mo. So yun yung mga advantage na meron. And then of course, medyo maangas o mayabang yung dating pag nakaganito ka. So kakaiba yung shifter mo, hindi katulad nung anong tawag dito, nung mga
conventional shifter. So yun, kakaiba yung bike mo. So kumbaga may bragging rights ka or may konting yabang ka kasi kahit paano naiiba yung shifter ng bike. Kung ako yung tatanungin pagdating dun sa presyo, kung worth it ba, para sa akin, worth it ito. Sobrang worth it. Imagine less yung stress dun sa thumb mo pag nagsiship ka. Napakabilis ng shifting, napaka-smooth. So, ayun, yung 1 month review or yung 1 month na experience ko sa paggamit nitong X-Shifter. Maraming salamat.